public marriage proposal should be banned. Kasi parang hold up eh. Yung bang bibiglain ka, tapos mapipilitan ka na lang mag-oo para lang hindi mapahiya yung lalaki. Diba? Alam mo yung mga bagay na ganyan, dapat pinag-uusapan yan. You align your beliefs. You align your financial maturity. And of course, your reaction to conflict most of all. Hindi yung bigla ka na lang luluhuran in a sweeping gesture and then parang you're so pressured to say yes. Alam mo, Lynette, ang sinasabi ko lang naman dito is you don't have to feel guilty. Kung hindi ka pa talaga handa magpakasal, edi hindi. Ma'am Giselle, maraming salamat Ang gusto ko lang naman kasi, mas makilala pa namin ni Carlos yung isa't isa bago kami magpakasal. Bakit? Hindi mo pa ba kilala si Carlos? Alam ko lang na mabait at mabuti siyang tao, na mahal niya yung anak niya, inaalagaan niya si Chang Susan, si Annalyn. Alam ko din na masipag siya, responsable, matalino, tsaka hindi seloso. Pero, Ma'am Giselle, sa'yo ko lang po ito sasabihin Kung minsan kasi parang pakiramdam ko na parang meron pa akong hindi alam tungkol kay Carlos. Do you think he's hiding something? You know what? I've always been vocal about this. Lagi ko tong sinasabi na ang feeling ko si Carlos, may mystery pa rin sa kanya eh. Not the good kind, ah. Kaya dapat sana alamin mo muna yun, madiscover mo yung lahat. Para mapanatag ang loob mo, para at least, pag nagpakasal ka, naghanda ka na. Salamat po, Giselle. Dr. Javier, huwag kang magkialam sa buhay namin. But I care about these people! To kapag magiging pamilya mo sila, habang buhay mo silang lolokohin, habang buhay mo ipagkakailit kay Dr. Annalyn yung katotohanan, at hindi ako papayag! Nasa iyong desisyon ngayon, Doc. Ikaw ang magsasabi, o ako? Doc, mahal mo si Ma'am Lynette, di ba? Kaya mo siyang lokohin habang buhay? Ganon? Dr. Javier, bigyan mo ako ng panahon. Dahil mahirap ang pinapagawa mo. Mas mahihirapan ka kung papatagalin mo. Lynette. Nagdala ako ng ginatang bilo-bilo para sa'yo. Salamat. Alam mo ba na paborito namin na ni Annalyn? Nung bata pa ako, sinubukan kong magluto niyan. Pero napaso ako. Tapos napagalitan ako ng tatay ko. Pero dahil doon sa nangyaring yun, na-challenge ako na matutong magluto. Alam mo ba, nung no read, no write pa ako, ang hanap buhay ko noon, nagbebenta ako ng mga ulam. Nilalako ko yun kung saan-saan. Naglako ka? Hindi ko alam yun. Pangarap ko din maging cook noon. Actually, marami akong pangarap sa buhay. Gusto ko kasing mabigyan ng magandang kinabukasan si Annalyn. Lynette, bakit mo sinasabi lahat sa akin to? Carlos, kasi gusto ko
na mas makilala mo pa ako ng mabuti. Kaya kung meron kang gustong tanungin mo lang sa akin, sasagutin kita. At sana, ganun ka din sa akin. Kung meron kang gustong sabihin, kahit ano pa yan, kahit mababaw, malalim, kahit na ano, handa ako makinig para sa'yo. Gusto ko sana na maging safe space natin yung isa't isa. Carlos, ayoko sana na meron tayong tinatago sa isa't isa. Lindon! Dok. Dok. Okay ka lang? Yeah. Yeah, I'm okay. Sure ka ba, Dok? Kung may gusto kong pag-usapan, nandito lang ako, ah. Di ba yung sabi nila sa therapy? Yeah. I know. Doc, gusto ko maging ready ka. Ready? Saan? Dahil malapit mo nang malaman yung Malaman yung? Oo. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Hello? Zoe? Hello? Zoe, don't you even try to make up an excuse with me! Paano niya nalaman? Narinig niya kami ni Doc Carlos na nag-uusap. And you didn't even tell me! Kasi alam kong ganito ka magre-react eh. Eh, anong gusto mong gawin ko, ha? Kumalma? Oh my God! Yes! Because that's the right thing to do. And don't you ever confront Doc Lindon dahil hindi siya natatakot sa atin. So, Mom, please, huwag mo nang palalain yung sitwasyon. Si Doc Carlos. Si Doc Carlos, alam ba niya? Nagkasundo na kami. So, si Doc Lindon lang ang problema natin. Wala. Wala tayong problema. Okay? Please, just let me handle this. Huwag ka nang makialam. Don't do anything stupid. Zoe, sandali lang. Zoe, mag-usap tayo! Ma'am, parang may pinagtalunan kayo ng anak niyo, ah. May problema ho ba kayo? Andito ka ba? Mukhang may taong nakaalam ng hindi dapat malaman, ah. Ma'am, may alam mo kung solusyon dyan. Anong ibig mo sabihin? Bakit, ma'am? May nakita ka na bang nag-ingay na bangkay? Zoe? Zoe? Anak, saan ka pupunta? Ayusin ko yung problema. Sasama ako sa'yo. Hindi na, dito ka lang. Zoe, no! Zoe! Suggestion lang naman. Sa iyo pa rin ang desisyon. Sabihin niyo lang, ma'am. Kayang-kaya natin patahimikin yan. Annalyn? Apo? Annalyn! Kanina pa kita tinatawag, di mo ako pinapansin. Ang lalim ng iniisip mo, ah. May problema pa? Sorry po, La. Kakakausap ko lang po kasi kay Doc Lindon. Sabi ba naman po sa akin, dapat mag-ready na daw po ako kasi malapit ko nang malaman yung totoo. Totoong ano?
Hindi ko nga po alam eh. Hindi niya naman po sinasabi sa akin kung ano yun. Mukhang may problema na naman siya. Alamin mo, tapos i-chika mo sa akin. Baka may maitulong tayo. O sige, pupunta na ako sa kantina. Meron ka bang gustong... Ay, hindi na po. Busog pa po ako. Thank you, Lola. Sure ka? Apo. O sige. Sige po. Ha? Zoe? Ako yan doon. Pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Hindi na natin kailangan mag-usap. Huwag na. Ang kailangan mo maghanda. Dahil sasabihin na ni Doc Carlos kay Ma'am Lynette na mag-ama kayo. Yun ang kailangan mong paghandaan. Doc Lindon, hindi niya naman sasabihin yan kung hindi mo siya pressure eh. Zoe, gustong pakasalan ni Doc Carlos si Ma'am Lynette. Kaya dapat lang malaman ni Ma'am Lynette ang tungkol kay Doc Carlos. Eh, ano naman kinalaman ko doon? Dahil niloloko niyo si Ma'am Lynette at saka si Annalyn. Pero Doc, please, huwag ka na makialam sa buhay namin. Annalyn saved me. Tapos si Ma'am Lynette, tinulungan niya ako nung may problema ako noon. Hindi ko sila pwedeng pabayaan, Zoe. So ako okay lang ang mapabayaan? Okay lang na masira yung buhay ko, ganun ba yun? Zoe, narinig mo ba yung sarili mo? Ha? Annalyn saved your mom. Tapos ano sinasabi mo siraan? Kung tutuusin, ang kawawa dito si Annalyn, hindi ikaw. Doc Lindon, please, nagmamakaawa ako, please. Please, huwag ka na makialam sa buhay namin. Parang awa mo na naman. Zoe, I'm sorry. Kung hindi sasabihin ni Doc Carlos to, ako mismo magsasabi kay Ma'am Lynette. Hindi ako papayag na sirain mo yung buhay ko. Anong gagawin mo? Sasaksakin mo ako? Go! Stab me! Hindi ako natatakot sa'yo. Lalo lang madadagdagan ng mga kasalanan mo at ang guilt mo hanggang sa hindi mo na makayanan. Zoe, listen. Kahit napigilan mo ako ngayon, eventually, lalabas at lalabas din lahat ng mga sekreto mo. Alam mo mabuti pa, hindi ko na maabutan yung araw na yon. Zoe, stop it. Hindi! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Oh! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako dahil yun naman gusto mo, di ba? Enough. Patayin mo na ako! Stop it! Dahil Zoe, yun naman enough! gusto mong gawin, di ba? Sige na, patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Gawin mo. Enough! Ano, gawin mo, patayin mo na ako! Zoe, enough. Tama na. Stop it. Akin na yan. Ano nangyayari dito? Anong ginagawa mo kay Zoe? Annalyn, pwede ba? Huwag ka nang makialam dito. Parang hindi ako makikialam. Mukhang nagkakasakitan kayo, oh. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Wala siyang ginagawa. Alam mo, Annalyn, kung may problema man ako, ikaw yun. Ikaw at ang nanay mo. Dahil kayo ang sisira ng buhay ko. Zoe, pwes ka na. Sige na. Ako din doon. Umalis ka na. Please. Leave. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Doc. Okay. Wala akong ginawa sa kapatid mo. Hindi ko siya sinasaktan. May problema si Zoe. Kaya ako yung pinagbuntunan niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Magsabi ka ng totoo! Eh di wag! Huwag kang maniwala sa akin. Sundan mo yung kapatid mo. Tanungin mo siya kung ano yung totoo. Nakakapagod kayo. Ano pa ginagawa mo dito, Doc? Sundan mo si Zoe.
Itanong mo sa kanya kung ano yung totoo, kung ano yung kasalanan niya, kung ano yung kasalanan ko, kung meron man.